Hello, Aquarius, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano yung mga messages ni Aquarius. First card ninyo, we have the Five of Swords. Si Five of Swords, conflict, no? Conflict ito. O pwedeng conflict ito within yourself. O pwedeng yung kung ano man ang iniisip mo, maaring taliwas sa kung ano nararamdaman mo. No? Hindi magkasundo yung isip at ang puso mo, parang ganon. Or po pwedeng conflict ito with another person. So, depende sa inyong sitwasyon. But yes, merong hindi dito nagkakasundo. Okay? So, we have Page of Pentacles. Si Page of Pentacles, may dalang good luck ito sa iyo eh. May dalang swerte. Lalo-lalo na pagdating sa inyong money, career, and finances. Kasi si Page of Pentacles could be an opportunity. Could be balita, no? Regarding opportunity, or this could be balita regarding siguro baka may mga financial transactions kayo, financial negotiations na nangyayari, at po pwedeng swerte ang balitang yan or good news siguro ang maririnig mo, no? Pwedeng ganun. Pwede rin may mga offer dyan. Baka merong balitang dadating sa inyo na nag-o-offer sa inyo ng trabaho or bagong income stream, bagong money path, or po pwedeng may mga loans siguro na ina-apply kayo at baka yun, balita na approve na kayo, something like that. Possible yan. Ang iba sa inyo baka meron ding baka merong mga binibentang property. So, maring ito na, magkakabilihan na. Baka magkakapermahan na, no? Ng deed of sale, pwedeng ganon. So, we have the King of Pentacles. Ayan. So, swerte mo pagdating sa pera, Aquarius. Kasi si King of Pentacles, tignan mo, sitting pretty, napakaganda ng pentacle na hawak niya, oh. Nandiyan dyan sa yung parang nakaupo lang siya kasi sinesavor niya yung kayamanan niya, yung financial comfort niya. Kasi nga si King of Pentacles, nasa tugatog na siya ng tagumpay pagdating sa kanyang money, career, and finances. Nasa tugatog na siya ng tagumpay pagdating sa pera, diba? So, yun, maswerte si King of Pentacles. So, if you are going to embody the energy of King of Pentacles sa ngayon, maaari na ganito na ang inyong sitwasyon. Sitting pretty na kayo kasi maaaring yun nga, konkreto na yung pinanggagalingan ng inyong kaperahan, konkreto na yung established na yung source of income mo, yung ganon, no? At maaari din, Aquarius, na ang iba sa inyo, pwedeng merong dito, merong offer, no? Maaaring merong mga offer ng mas marami pang pagkakakitaan, baka meron pang offer sa inyo na pwede pa ninyong mapagkuhanan ng kaperahan, yung ganon, no? So, yung be on the lookout for that kasi yan napipick up natin. We have Ace of Wands. Okay, so pwede, may chance. May chance na siguro merong offer na dadating na pwedeng pagkakapirahan. Pwedeng bagong career, no? Pwedeng bagong trabaho or bagong business venture siguro. Kasi si Ace of Wands, merong creative ideas dito eh. So, maaari na gagana yung creative ideas ninyo. It will be starting to flow kasi siguro merong bagong offer sa inyo. So, yung offer na yan, parang kwento pa lang sa'yo, gumana na yung isip ninyo, ang dami nyo ng idea agad na kung anong gagawin ninyo, diba? So, maaaring ganun ang sitwasyon dito. Pwedeng a lot of new ideas will come up. Yung creative juices ninyo talagang tuloy-tuloy, no? Maaaring ganun kayo ngayon kagaling.
maraming idea, maraming maisip agad kayo na diskarte, something like that. So, yeah, it could be a new career, it could be a new job na may o-offer sa'yo. Maaari din na may related dito sa pagta-travel, puwedeng gano'n. So, yeah, speaking of travel, we have Knight of Wands, which is also a travel energy. Kaya most likely, Aquarius, baka talagang magbabiyahe kayo. Baka mag-a-abroad ang iba sa inyo rito, baka nandodo'n yung bago ninyong hanap buhay, yung bago ninyong pagkakakitaan, maaring papunta nga kayo sa abroad, 'no, puwedeng gano'n. O puwede rin naman na hindi, depende sa inyong sitwasyon, but you are going to be very excited now, to take advantage of this opportunity. Kasi feeling ko dito, this is something 'no, this is something na maaring dream come true ito para sa'yo. This is something na parang hindi na kayo makaantay na i-take advantage ito. This is something na parang gustong-gusto ninyong, makuha yung bagay na ito, 'no? Kaya maaaring magmamadali ka na dito. So, we have judgment, ayan, you have to make a decision. So, pupuwedeng major decision ito, 'no, really yung pagta-travel siguro na 'yan lalong-lalo na kung papuntang abroad 'yan, 'di ba? That is a major decision that you need to make. Hindi kayo basta-basta makakaalis kasi maaaring there are other things, 'no, that you need to consider, 'di ba? Pamilya, mga anak, ganyan, or mga magulang, yung gano'n. So, depende sa inyong sitwasyon. But, whatever kind of decision na gagawin ninyo, pag-isipan ninyong mabuti yan. Kasi kung ano man ang magiging decision ninyo, this is going to be or going to have a long-term impact sa buhay ninyo. At alalahanin ninyo na minsan meron tayong mga nagagawang desisyon na hindi na natin pwedeng bawiin, 'di ba? Kaya before you tell someone about your decision, make sure na pinag-isipan ninyo ng maraming beses ah, para sigurado kayo at hindi ninyo ito pagsisihan, 'di ba? Kasi kung ano man ito na desisyon ninyong gagawin sa ngayon, lalong-lalo na kung related 'yan dito sa pagkuha ng opportunity na 'to, kung saan man ito papunta or anumang klaseng opportunity na 'to, 'di ba? Pupuwedeng magkamali ka, 'di ba? Kung basta-basta ka lang magdedesisyon or kung damdamin mo lang yung susundin mo. So, you really need to, think many times. Pakinggan mo yung intuition mo, pakinggan mo yung logical mind mo, yung if necessary, 'di ba? Balanse, isipin mo yung maging balanse ang lahat, okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.